it's also for me, no, it's also a reminder na dito sa Canada, especially tinututunan ko sa Canada, no, that you need to humble down yourself. Kasi nandito ako ngayon sa Philips, si Kuya naka-shorts. Punta ako sa Pacific Avenue kung saan drop ko yung mga recycle at saka yung malaking karton kasi hindi kasya sa bin namin. So right now, it's a mix of rain, snow, and cold. Yan, kaya ngayon medyo madalas yung kalsada at medyo icy. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Arbage Mountain. Pinalik ng turning over. Woo! Hindi po sa recycling dito sa may Pacific Avenue. So dito ako mapasok for our Winnipeg Depot. Yan, pasok ka lang dyan para i-drop yung mga items na kailangan. Alright, ayun o, i-dump sila ng kung ano-ano dyan. So, okay, yung mga may isang box akong ilalagay ko lang siya rito. Sa blue cart yung mga ganyang boxes dito ko ilalagay. Yan, ang dami oh. So, yan, teka, hanap tayo ng recycling. Yan. Hindi ko mula. Yan, nilalagay yung mga boxes sa blue bin, yung mga hindi boxes na hindi kasya sa bahay. Tapos niyan, punta naman daw ako sa right hand side, which is doon, no? Doon sa mga appliances na yon. Yung mga stove, washers and dryers, ayan, no? May mga unused dito nila nilalagay appliances. Tulad niyan, may mga washer, dryer, tapos may mga refrigerator. Kung gusto nyo i-dispose yung refrigerator ninyo, dyan nyo lang din dito dadali, no? Yan o, nagtatambak sila. Mga washing machine din, which is it's nice to know, di ba? So dito rin makikita mo kung may mga scrap metal, large plastics, leaves, grass, clippings. Ito, nagtapon na ako dati dito ng mga kahoy. Tapos may mga clean lumber, rubber, yan, ceramic, ayan, yung mga log, grasses, pati yung mga lumang mga gulong, yan, dito tinatapon yan. So lahat dito nire-recycle. So hindi ka pwede basta-basta magtatapon-tapon na lang kung saan-saan. At least you try to keep it clean, lalo na sa bahay. So bali ngayon, pupunta naman ako sa thrift store kasi meron akong bibilin or may i-check akong gamit or yung mesa na ilalagay ko doon sa kabilang bahay kasi nga diba sa baba nandoon yung faucet or yung gauge ng tubig na kailangang takpan para sa kwarto ni Fritz. Yan. So pupunta ako doon ngayon at maghahanap lang ako kung merong maliit na mesa o maliit na pwedeng ipantakip doon. So thrift store muna kasi discarding tipid lang muna. Alright, alam mo ba, minsan yung shovel nakakatanggal din ng stress kahit paminsan-minsan. So yun linis na ulit. Yan. So hindi naman ganun kabigat yung snow, so madali lang siyang i-push. So maganda yan. At it's also for me, it's also a reminder na dito sa Canada, especially tinututunan ko sa Canada, that you need to humble down yourself. Kasi dito kailangan mong matutunan na alam mo yon, kailangan mong bumaba sa level na hindi mo inaakala. Kasi isa yan talaga sa mga lesson na natutunan ko dito is that you need to humble yourself kasi dito sa Canada ipaparanas na sa inyo
yung pinakamababang level na kung saan hindi mo alam kung paano ka aahon. And from there, yun yung magiging edge mo, yun yung magiging foundation mo na paunti-unti aangat ka, na kung saan naramdaman mo yung hirap from before, na kung saan ikaw na mismo yung magsasabi sa sarili mo na kailangan kong mag-excel, mag-level up, kailangan mong mag-level up. Kasi lahat na nandito, yun yung naranasan. For example, for us, diba? Pagdating namin dito, 2013, unang job namin was at Tim Hortons. Wala kaming ka-experience, lalong-lalo na kami ni Aisha. So, we experience makipag-usap, mag-map ng floor, magtimpla ng kape. So, hindi namin kinakahiya yun kasi from there, doon namin na-realize na hindi kami hanggang dito lang. So, paunti-unti, we try to level up ourselves. Si Aisha nag-schooling, bumalik sa pagiging healthcare aide. Ako naman, naghanap ako ng mga trabaho na at least kahit papano, tugma dun sa kurso ko. And ngayon, pag binabalikan namin yung mga memories na yun or yung mga experience na yun, doon kami humuhugot ng lakas para sabihin namin na ito na tayo, ito na yung nandito na kami ngayon, kung saan naramdaman namin yung pagbagsak namin. Kasi talagang Canada will try to give you something na hindi mo talaga ma-experience from before. And from there, doon kami humuhugot ng lakas. And especially kapag binabalikan namin yung mga panahon na yon, sabihin na lang namin na we survive. And good thing, yun yung decision ng mga ginawa namin, na hindi kami nag-stick doon sa level na yon, at we try to level up our career. And especially yung mga problems na yon, always ang daming challenges dito. So kayo, kung nandito kayo sa Canada at nahihirapan kayo, at yung feeling nyo na nasa pinakamababa na kayo, yung tipong kumunoy na yung naghahatak sa'yo pababa, naranasan namin yan. And especially siguro lahat nandito sa Canada, yun din yung naranasan. Kaya doon sa mga tao na gustong sumubok dito, this is a good warning or a good mindset din na pwede kong i-share sa inyo, na kung saan don't give up. Kung nahihirapan ka rito sa Canada, just keep on going, kasi may mga tao mas hirap pa dun sa dinadanas mo ngayon. May ibang tao na mas mahirap yung challenges. Hindi lahat ng challenges dito is pantay-pantay, hindi lahat ng challenges ay pare-parehas. So para sa amin, you need to humble yourself down. Kung mataas ang pride mo rito, napakahirap lunukin nun. Kaya siguro kung babala ka dito pumunta ng Canada, try to paliitin mo yung pride mo para mas mabilis mo siyang lunukin kesa doon napakataas ng pride or napakalaki ng pride mo, lalo especially kung nanggaling ka sa Pilipinas or nanggaling ka sa mayaman na pamilya or galing ka sa ibang bansa na iba yung setup, kasi iba't ibang bansa, iba't ibang challenges yan. So kailangan mo lunukin yung pride mo. Kung ganyan kalaki yung pride mo, mahirap lunukin yan, kasi dito sa Canada you will try to learn to swallow your pride. And then, syempre, with those challenges, kailangan mo ng matinding support system. Yung support system na yun, it could be your partner, it could be your family, or it could be your trusted friend. So, hindi lahat ng nakakasalumuha mo dito sa Canada, they are all friends. Yung iba rito, gagamitin ka. Yung iba rito, papahirapan ka. But there are only few people na matatawag mo na talagang solid na susuporta sa'yo. At yun ang dapat mong hanapin. So, that is the lesson na natutunan namin dito. And especially yung mga paparating na rito, sa totoo lang nata-challenge din ako sa kanila, dahil iba yung thinking nila na kapag ang Canada is maganda, kapag ang Canada is hayahay na yung buhay mo, which is para din sa amin, it's a good wake up call din na you really need to work for it. Hindi lahat dito, the opportunity of Canada is very big. It's just like a good buffet, pero kailangan mong pagtrabahuan. Hindi nakahain na sa'yo lahat yan, pero hindi mo pwedeng kaagad kunin. Kailangan mo siyang paghirapan. And that is something na gusto kong i-remind sa inyo, kasi hindi lahat magiging madali, especially kapag nag-uumpisa ka dito sa Canada. So yun lang gusto ko i-share sa inyo ngayon. And ayan, so sana may natutunan kayo, or sana may nakuha kayo, or may na-pick up kayong
may na-pick up kayong mga magagandang input. So kung hindi naman kung hindi naman siya applicable sa iyo, you just try to toss it out and absorb mo lang yung mga magaganda. So sabi ko nga dati from before is that dito sa Canada, you are nobody unless you become somebody. So yun yung mga lessons na dapat mong matutunan. Kung papunta ka na dito, again, be humble. Just be humble yourself. Kahit na ikaw na yung pinakamayaman na tao sa Pilipinas, kahit na yung profession mo is napakaganda sa Pilipinas, learn to be humble. Dapat maging down to earth ka. Kasi sa totoo lang, if naramdaman, kunyari nandito ka na sa Canada, no, tapos you're looking for your friends, family, or mga kaibigan mo, mararamdaman na nila na kung anong klaseng tao ka dahil dun sa pagsasalita mo. Sila na mismong iiwas sa'yo. Kasi yung mga tao dito ayaw rin ng toxic na tao, ayaw ng negatibong tao, na ayaw nilang ma-stress yung, alam mo yun, ayaw nilang ma-stress, ayaw nilang dumikit sa mga taong negatibo. At if you are not humble enough para i-absorb lahat ng mga sinasabi nila, or you're not an open-minded person para i-take in lahat ng experience nila, then mahihirapan ka makakuha ng masasabi mong kaibigan or masasabi mong kadikit or katukayo or whatever na masasabi mo silang support system. So yan lang. So that's it for this video. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo at sana meron kayong napulot na input. And again, maraming salamat sa panonood. Once again, I'll see you on to the next one. Peace!